convention. So, kasama na po ako ngayon nag-aano doon, Kuya Noli. So, I never expect mga kapatid na yung dating mareklamador sa ASI na ayaw magbayad ng membership, ngayon ay nandito na ako sa SSD pa. Imagine mo, SSD pa. Okay? So, bakit mga kapatid? Dito po sa ASI, ay meron po tayong membership dues. Okay? Ang ganda na ating mission and vision, mga kapatid. But the mission and vision will not become in reality without paying your membership fee. Ha? Kaya sabi nga kanina ni Ate Marian, ay kung hindi nyo pipirmahan yung mga ibinigay niya sa inyo, ay walang visa ang inyong oath-taking. Eh nakapag-oath-taking na kayo. Nakakahiya naman sa Panginoon. Kung yan ay hindi nyo babayaran, di ba? Alam niyo mga kapatid, when you pay your membership fee, you do not only help yung church natin dito, but it's all over the world. Habang kayo natutulog, nakakatulong kayo. The distribution of annual membership due will be as follows. So, $20 po yan. So, more or less, mga nasa 1,000 plus. Tama po ba? So, mga na 1,200 something. Ang taas naman yan doon. Mataas po ba? Hindi kayo makasagot ah. Kaya? Mataas po ba? Ito po yung nangyayari dyan. Okay? Membership due will be as follow. Mission, conference, o local area, ASI chapter will collect. Magkano na po i-collect? 70%. And then the 30% dadalhin po siya sa Union ASI chapter. So pagdating po local, ibig sabihin kayo po yung local dito, so yung $20 po, palagay na natin 1,000 na lang. 700 may iiwan sa inyo, yung 30% dadalhin niyo po sa SLPUN. Okay, so sino higit na nakikinabang? Local. So, the more po na marami kayo, the more po na lalago po ang inyong ASI. And then, mula po sa union, hatiin po ulit yan. 20% patitira sa union, and 30% ay sa SSD. At mula po sa SSD, hahatiin po ulit yun. 70% may iwan sa SSD, 30% mapupunta na sa General Conference. So kahit natutulog kayo mga kapatid, nakakatulong kayo sa gawain natin sa buong sanlibutan. Because ASI is not only here sa SSD. Ito po ay pangbuong sanlibutan. In fact, si Pastor Orby po ay last year, Pastor, no? Umattend po siya doon sa sa Florida, Orlando. Umattend po siya ng ASI. At nakita niya po na even the 3AVN, yung 3AVN po na pinapanood natin, it is being supported by ASI. Ha? So, noong mga panahon po mga kapatid na hindi ko pa ito masyadong naunawaan, iniisip ko, ang dami naman ng nagbibigay ng pera sa mission and conference, bakit maniningil pa ng $20? Ba? But you know mga kapatid, ang purpose po ng dues natin ay ito po. The membership dues shall be used for operation of ASI chapter. And alam ko po, naniniwala ako na maraming businessman dito o businesswoman sa inyo na maybe one of you ay naging member na ng Rotary o ng iba pang mga club. Diba? Alam niyo po sa Rotary Club, magkano ang membership fee? Ha? 8,000. Diba? But there are some Seventh-day Adventists pumupunta dyan. Bakit? Kasi pag member ka ng Rotary Club, maraming business opportunity sa loob. Gusto niyo po ba maging ganun din po ba sa Seventh-day Adventists? Gusto niyo po ba ganun din tayo? Diba? Gusto niyo hindi? Diba gusto niyo meron tayong mga mabibigyan natin ng trabaho, yung mga kabataan. Gusto niyo na lumago yung ating mga business. Mga kapatid, pag hindi kayo nag-join ng ASI, never na magkakaroon ng ganyan ang Seventh-day Adventists. The ASI will never grow without you. Madalas tayo mga Seventh-day Adventists, tinitingnan natin yung iba. Bakit sila ganyan? Bakit sila ang bilis nilang lumago? Bakit sila ang gaganda ng mga church nila? Alam niyo kung anong dahilan mga kapatid? Pag sinabi ng pastor magbigay, lahat nagbibigay. Alam niyo anong problema sa atin? Pag sinabi ng pastor magbigay,
yung mga hindi nagbibigay, yung pa nagreklamo. Diba? Tama ba, Pastor? Diba? Because, parang sobrang talino na natin, alam na natin lahat ang katotohanan, but we forgot something. We forgot to give back to God. Diba? Nakakalimutan natin magbalik po sa Kanya. Alam niyo po, yung $20 na ibibigay niyo sa Panginoon, that is your investment. Ma-investment po yan. Ay, dito, tinignan ko, nung dati lagi akong pupunta dito sa Bicol, nung mga unang punta ko dito, walang Jollibee McDo. Invest kayo na invest sa Jollibee McDo. Kaya dumami na ang Jollibee sa McDo. Halos every bayan na yata dito sa Bicol ay may Jollibee McDo. Bakit? Kasi bawat may bukas na Jollibee at McDo, napupuno ng tao. People are investing in those food houses. Why Seventh-day Adventists will not invest in God's business? Kung kayo po kaya ay mag-i-invest ng $20 dito sa ASI, malulugi po ba kayo? Malaki po bang kawalan dito sa budget ninyo? Mga kapatid, nakakabili nga tayo ng cellphone. Diba? Pero minsan, lugi pa tayo. Bakit ka lugi sa cellphone? Lalagyan mo pa ng load. Lalagyan mo ng load sa pagtawag, lalagyan mo ng data. Tapos after 1 month, mauubos. Wala namang pumapalit. Di ba? Alam niyo po dati mga kapatid, nung ako ay bago po sa ASI, ako po ay laging speaker, pero hindi ako nagbabayad ng membership fee. Sabi po dito, financial accounts of the ASI are subject to audit by the Union Mission and Auditing Services. Kasi nung minsan, nagsasalita si Doc Joyce. Si Doc Joyce po yung nakamulatan ko na naging presidente ng ASI mula po sa CFC, sa Union hanggang Conference. At sabi niya, kung kayo po ay nag-claim na kayo ay ASI at nakaupo kayo dyan, pero hindi kayo nagbabayad ng membership fee, hindi po kayo totoong ASI member. Kayo po ay kayo po ay fake. Okay? Kayo po ay kunyari lang. So, alam niyo, ay naririnig ko yun. Pero parang labas dito, ay pasok dito, labas lang po dyan. Then may susunod uli na union. Invite uli ako, Pastor. Sabi ko parang nananadya ang Panginoon, hindi ako nagbabayad ng membership. Alam niyo kung bakit ako nagbabayad? Unang attend ko ng ASI, meron po ako mga products. So, ina-expect ko, yung dala-dala kong products, pag-attend ko ng ASI, mauubos. Kasi siyempre mga Adventist, sabi, patronize your own products and services. So sabi ko ba, mayayaman ang pupunta doon. Tingin ko, etong mga products ko na to, pag ako'y nag-display doon at may bayad pa ang pag-display dito sa atin. Ang binayaran yata namin yun ay 2,000. Sa Baguio City yun. Sigurado ako, pag uwi ko mauubos to. Kasi mayayaman naman mga kapatid, mga Adventist, every nung umattend ako, mga kapatid, hindi naman nabili, siniraan pa, tapos lugi pa kami. Ay sabi ko, hindi na ako attend ulit ng ASI. Kasi ang daming nagtanong magkano. Ang dami rin mga Adventist na humingi ng tawad. Ano yung mga Adventist? Magkano to sis? Ano bang laman ito? Ito ba'y ganyan, ganon. Lahat, sasagutin mo yon. So, sinagot namin lahat. At the end, walang bumili. Pero ang dami kumuha ng libre. Kaya nung pauwi na ako, nahiya ako kay Pastor Sabat daw sa parang lugi naman ako dito. Kasi sabi pa sa Sabat, Dok, pumunta ka doon, isa ka sa mag-testimony, magdala ka ng mga products mo, kasi pagbalik mo, ubus yan. Alam niyo mga kapatid, pagpunta ko doon sa tutulan, yung natitirang pera ko, pang gasolina na lang. So sabi ko, naku Lord, baka naman hindi na ako makabalik dito ng Quezon City, kasi Baguio Tapos biglang, yung ina-expect ko, mauubos yung aking pera. Kaya hindi po ay yung aking product. So, nadismaya ako mga kapatid. Pero alam niyo po, hindi ko alam kung anong meron kay Pastor Sabat na sumunod ulit na convention. Niyaya na naman ako. Nahiya po akong tumanggipad sa Panginoon. Kasi yun ang laging inaano sa akin na huwag mong tatanggihan
pag yan ay saan? Sa Panginoon. Umattend na naman ako. At doon ko narinig at doon hinipot ng Panginoon yung aking sarili. Nang sinabi ni Doc Joyce na subukin nyo ang Panginoon. What is $20 to invest in His business? Kasi kung hindi nyo susubukin, paano nyo malalaman? Diba? Alam niyo mga kapatid, ako po ay nagbayad noong araw na yon ng membership fee. Pero nung time na yon, hindi na ako masyadong nagdala ng mga products. Kasi sabi ko, sayang lang naman. Sabi ko dun sa staff ko, magdala ka na lang ng mga ipamimigay. Pero alam niyo mga kapatid, when I started giving membership, na in good faith, ang sabi ko, Panginoon, tama po yun. Kung hindi man ako kumita dito, at least yung $20 ko, makatulong yan sa lahat ng gawain na meron kayo. Pero alam niyo mga kapatid, this is the good news. Alam niyo po ba itong sharing Christ in the marketplace? Because of being a legit member, alam niyo po ba na yung mga dating iniisip ko, yung sinabi ni Brother Garcia dati na parang kakompetensya. Kasi alam niyo po ba dito sa Seventh-day Adventist, ang daming health products. Halos pare-pareho na kami, pastor. Puro health products magkakatabi-tabi. So inisip ko parang pababaan na ng presyo. Pero hindi ko na mababa yung presyo ng aking produkto kasi pag binaba ko yun, hindi maganda ang quality. Kaya sabi ko, sige Panginoon, hayaan mo na lang sila magbenta, hindi na lang ako. So, ang inisip ko nun mga kapatid is, I have to join because I want to support the ASI. Hindi ko na inisip na, I have to join because I want to gain something from ASI. Pero alam mo kapatid, I gain more than what I expected. Okay? Alam niyo po ba, dito sa ASI, I'm sorry na ano po, dito sa ASI, dito po nag-expand ang aking network without knowing it. At alam niyo yung blessing na yon, naramdaman ko nung nagbayad na ako ng membership. Kasi legit na ako. Di ba? Oh, nagbayad ako ng membership fee. Bakit? Ito mga kapatid na sabi, ASI is an SDA membership association. As a member, we can expand our network and business, meet many successful people in business and professional, and list of friends and market. Alam niyo po yan, sila Ate Sally, yan, sila Kuya, hindi ba kayo magkakilala niyan dati, we all meet in SI. Si Ate Sally po, Alatiig, I know, kilala niyo si Ate Sally, probably marami siyang mga health products, di po ba? Yung taga Baguio, Litig, yun. Alam niyo po ba si Ate Sally noon ay, bumibili lang ako sa kanya ng mga product, and I thought na para kaming magkakalaban. So, kasi, siyempre, iba-iba yung ating, pero alam niyo po ba nga, nung simula na kami ay, akala ko dati ay legit, rin siya, member, nagbabayad. So, puro kami lahat akala. Lahat pala kami hindi nagbabayad ng membership. Pero kami ay mga speaker. Sabi, nakakahiya. Nagkwentuhan kami. Sabi namin, parang nakakahiya naman to. Lagi tayo nag-display. Tapos hindi naman pala tayo, hindi pala tayo member. And nagbayad na po kami ng membership fee. Nadismaya na naman kami. Kasi 2 taon na wala pa kaming ID. So, medyo, alam mo naman tayo minsan, may pagka-reklamo tayo, di ba? Pero alam niyo po anong sabi ko sa Panginoon? Kung isa pa kami sa magre-reklamo dito sa ASI, ano na ang mangyayari sa ASI? So, bayad na lang kami ng bayad. Ang sabi namin, sige, hayaan na lang kung saan mapupunta. Importante, magamit siya sa gawain. But alam niyo mga kapatid, dito sa ASI, nakatagpo ako ng mga totoong Seventh-day Adventist who helped me to grow in my business. Ba? Ngayon po, nung pinangako ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, hindi ko na ibibigay ang products ko sa mga hindi Adventist. Ngayon, kung yung mga Adventist na yan hindi magbabayad, kayo na pong bahala sa kanila, bigyan niyo ako ng mga Adventist na marunong magbayad. Ha? Yes, and it happened in ASI. Alam niyo mga kapatid, ngayon ang aking business, Adventist na lang po ang aking binabagsakan. Pero simula, nagbayad ako ng ASI membership, hindi ko na napapansin yung membership fee.
Ngayon, ang mga pinupuntahan kong lugar, sarili namin ang expenses, sarili namin ang mga medical mission, pero hindi kami pinag-uulang ng Panginoon. Why? Because of the network at damit ko ang mga Seventh-day Adventists na merong katulad kong pag-iisip, katulad kong damdamin, na ang inuuna ay sharing Christ in the marketplace. Ang sabi po dito, to encourage church members to patronize our own products or professional services and to support church ministry as well as individual entrepreneurs in sharing Christ in the marketplace. Dati po, ayaw kong kumuha ng mga services sa mga Seventh-day Adventists kasi ang mamahal. Imagine mo, pag hindi Adventist ang magtatrabaho sa iyo, ang labor 350. Pag Adventist, 500. Matataas. Pero yun ang mga kapatid ko, ang yung na-realize ko. Dati pag pumupunta ako sa mga event, tinatanong ko rin yung kung magkano yung presyo bawat products. Tinatanong ko yan. Tapos sabi ko, ang mahal naman ito. Doon sa amin, ganito lang yan. Pagdating dito, ang mahal-mahal naman ng benta. Ha? Halimbawa, yung pili nuts, mabibili mo ng 100. Pagdating sa event, 150. Eh pag alam mo yung presyo, nadi-discourage ka hindi. Di ba nadi-discourage kang bumili? Kasi alam mo na yung presyo. At ang mga businessman, businesswoman, pagdating sa pera, ano yan? Kuripot yan. Talagang mahirap maglabas. Eh sabi ko, yung aking pong mga products talagang mahal kasi healthy products eh. So sabi ko, bawal na naman bumibili dito. Ang kukuripot naman ng mga Seventh-day Adventists. Eh minsan, umattend po ako ng isang event na invite ako. Yun po ay mga born again, yung mga evangelical. And then, meron silang mga, parang lahat ng products nila ay display nila, tapos parang expo. So, nandun lahat. And then, ako lang po yung Adventist na sumali doon kasi ang organizer po noon ay Adventist. Ang sabi nila sa akin, Dok, huwag mo sasabing Adventist ka ha. Kasi ito ay para lahat sa mga evangelical. So, siyempre, gusto kong maka-experience. Nandun ako. And then, before magkaroon ng papipilahin lahat para mamili, tatayo ang bawat, hindi ko alam na ang bawat isa pala ay tatayo. So alam niyo, bawat tayo nila, sasabihin nila na this is my product, this is the amount of our product, and this is the ministry na pupuntahan ng product namin. So, and then, ako rin po ay pinagsalita, ganun din po yung sinabi ko. And then, nung pagkatapos po nun ay nakita ko na pumipila na ang lahat. Alam niyo, sumunod ako sa pila kasi lahat kami din ng mga nagdi-display, kailangan din pumila. Then, lahat sila kumukuha ng products, nagbabayad without asking how much. Ang tanong lang nila, para saan ba to? Saan ba mapupunta ang income nito? See? So, lahat binibilhan nila. Ngayon, ako hindi ako bumibili. Kasi sabi ko, mahal naman. Yung parang yung mind ko. Tapos namimili na ako, pili ng pili. Typical na Adventist na magtatanong, pinakamura, hanapin. Tapos napunta sila dun sa akin. Sila naman yung nag-ano sa akin. Tapos mamaya meron isang tao na nagsabi sa akin, bumulong sa akin, Dok, hindi ka evangelical. Sabi niya sa akin, sabi ko, bakit po? Sabi niya, Seventh-day Adventist ka. Tapos nagtaka ako, sabi niya sa akin, Doc, I like your coffee. Magkano yan? Kahit ilang milyon yan. Gusto ko kami ang gagawa. Dati akong Seventh-day Adventist, pero ngayon pastor na ako dito sa Evangelical. Yumaman ako, Doc. Alam mo, parang nung gabi na yun ay hindi ako makatulog. Kinuha niya yung aking number. Nung gabi na yun ay hindi ako makatulog at nag-pray ako sa Panginoon. Madaling yumaman sa labas. Imagine mo, dating Seventh-day Adventist na elder at nag-aral pa sa AUP ng pagkapastoral. Pero, ngayon ay nandun siya sa evangelical. At ang sabi niya, he is running his own church. Dahil sa evangelical, Dok, ganito. Hindi sila nagtatanong, hindi sila tumatawad. Basta alam nila na ikaw ay may ministry, babayad sila, bibili nila. At nakita ko po yun. Nung gabi na yun, hindi ako makatulog mga kapatid. And that time, I prayed. Sabi ko, Lord, gusto ko ganito din ang Seventh-day Adventist. Sabi ko, pero umatid ako ng AS, ay hindi naman ganito. And I prayed. Alam niyo, kinabukasan ay tumawag ako kay Pastor Sabat. Ang sabi ko, I want to be active in the ASI. Because maybe
what I know or what is in my mind, pwedeng isa ako sa maging maka-influence that ASI someday will going to change. Ha? And that started po na ako po ay nag-active na sa ASI. Bakit mga kapatid? Madalas tinitingnan natin yung ibang organization that we want our organization to be like that. Pero tayo mismo hindi tumutulong para ang ating organization ay maging successful. Kaya mga kapatid, kailangan po kayo maging member ng ASI. Kailangan kayo mag-invest sa ASI mga kapatid. Bakit? Sa ASI, mag-grow ka na sa business, mag-grow ka pa sa project and ministry, at makakapag-learn ka pa ng knowledge. Alam niyo po ba ako kung ba't ako na-inspire sa ASI? Na-inspired ako sa mga naririnig ko. At na-inspire po ako doon sa mga businesses na nami-meet ko sila na, imagine, pinag-grow sila ng Panginoon because of being honest, because of giving tithes and offering. But dati po ako, isa rin po akong katulad ng iba na ang tithes 10%, ang offering ko, ano na lang ang madukot. But in ASI, I have learned that if you give your tithes, you must give a special offering sa Panginoon. Dumating po ako sa point of time dito sa ASI na yun na lang yung pera ko, pero ibinigay ko pa sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, doon ko nasubok kung gaano kabuti ang Panginoon. Na hindi kanya pagkukulangin, kundi bibigyan ka pa niya ng higit pa sa iyong pangailangan. And even lockdown, hindi niya ako pinabayaan. Imagine niyo po sa lockdown, yung church namin sa Novaliches, sa Fairview, sa kayong aming tahanan, nagawa po yung lockdown. See? When you give to God, mga kapatid, hindi po pwedeng hindi niya papalitan ng higit po dyan. At dito po sa ASI, marami kayong mamimit ng mga businessman and businesswoman na may inspire po kayo. Pag narinig nyo lang po siguro yung kwento ni Ate Marian, nakaka-inspire yung kwento niyan. Diba? Yan, sila Kuya Gat at yung iba pa po, napakaganda ng mga kwento nila. Na lalo kang sasabihin mo sa sarili mo na, Panginoon, hindi lang pala ako ang nakaka-experience ng ganyan. Marami pa ng Seventh-day Adventist na nakaka-experience ng experience ko, at marami pang Seventh-day Adventist na mas matindi pa ang hirap na dinaanan, but because they remain faithful in you, sila ay inangat ng Panginoon. And that inspires me, mga kapatid. Na-inspire po ako doon. So, project and ministry, we can get involved on putting up your business venture, cooperative, investment, and even your project and ministry. Alam niyo po, ako'y natutuwa sa grupo nila Kuya Gat, nila Ate Marian, kasi noong mga time na yun, hindi ko sigurado kung magpapamember sila o hindi. Kasi, parang, di ba, parang, alam niyo ba, tatalino na yung mga yan, maraming question, and most of the question, I cannot answer. But tignan mo mga kapatid, if you can see yung kanilang achievements, you will never expect. Di ba? So, I am hoping na kung paano nagre-report sila ngayon dito, one day, kayo mga officers, magre-report din kayo, pwedeng pantayan nyo o pwedeng higitan nyo pa yung kanilang mga na-achieve. Amen? Pero dapat kayong magpa-member ng ASI. Okay? Kasi hindi yan siya ng ASI pag hindi kayo member. Okay? So ano pa po? And ASI, marami tayong knowledge na magiging, be inspired, be trained, and learn from successful brothers and sisters. Okay? So dito po sa ASI mga kapatid, mag-grow tayo and even in our spiritual life. Have a changed life and perspective in doing business. Alam niyo po yung ASI, ito ang nagdala sa akin to conduct evangelism. So ngayon po ako po yung nagka-conduct ng evangelism because most of the ASI members is inviting me. Alam niyo po ay ang business na ibinigay sa akin ng Panginoon, nung ako po'y bago pa sa ASI, ito po ay pinakikilala ko pa lang. Pero alam niyo mga kapatid, yung business ngayon, yung Grace Wellness Center, diyan na po ako kumukuha ngayon ng mga expenses ko sa medical mission, sa mga travel expenses. Pero nakita ko mga kapatid, kahit nagbabayad ako ng ASI membership, hindi naman pinagkukulang ng Panginoon.
Ba? And marami din po dito sa ASI, tayo nagtutulungan. Ano ko po niya, balikan natin si Ate Sally. Alam niyo po ba si Ate Sally, si Kuya Rick Naves? Dati po ay top na mga kalabang po sila sa business. But you know mga kapatid, ngayon, sama-sama po kaming tatlo na nagpo-produce ng mga bagong products just to give help, education sa ating mga kapatid. At nakita ko na tama yung sabi ni Brother Garcia na kung ang bawat isa sa atin ay magkakaisa, magbabayad tayo ng membership fee sa ASI. Tayo ay susuporta sa mga products and services sa ating mga kapatid kahit mahal. Mga kapatid, kaya mahal yung sa atin kasi nagbabalik tayo ng 10% tithes. Diba? Yung iba kaya mura kasi ano? Wala. At alam niyo ngayon, kahit na hindi ko kailangan yung mga binibili ko sa mga kapatid, bumibili na ako. Umuwi ako, bisa sabi ng mama ko, ano ba itong mga to? Alam mo kung ano, bakit mga kapatid, kung bakit gano'n na yung mentality ko? ASI changed my life. ASI changed my mental setting. Mindset. Siname ng ASI. Alam mo kung ano nasa isip ko na ngayon? Pag binilan ko ang kapatid, kikita hindi. Pag kumita ang kapatid, magta-tithes hindi. Mag-offering. So therefore, natulungan ko siya. Hindi yan ako hiningian. Kasi kung lahat ng member ng church hihingi sa mga businessman and businesswoman, ay wala na lahat tayong bagsak. Diba? Pero kung tutulungan natin ang bawat isa sa ating business, mga kapatid, walang Seventh-day Adventist na hindi magbibigay ng tithes pag kumikita. Diba? So kung ang bawat Seventh-day Adventist, kung meron tayong katulad dito, meron kayong 1,000 member dito at bibili sa inyong tindahan dyan. Kung kikita lang kayo ng palagay na natin, 10 pesos na lang sa isang product. Kung 1,000 ang bumibili, magkano kita ninyo? 10,000. Magkano tithes ninyo? 1,000. Kung walang bumibili. Diba? Mga kapatid, alam niyo po ba, kung bibili kayo sa tagalabas, yes, mura nga yun sa kanila. Pero ang tanong, mura yun sa kanila, sino pinakikita ninyo? Tagalabas. Diba? So ngayon, kung hindi natin bibilan ang kapwa natin Seventh-day Adventist na palagay nating mahal, tayo rin po ang isa sa tumutulong para bumagsak ang kanilang business. At wala pang Seventh-day Adventist na lulugi na bumibili ng mahal sa kapwa niya Seventh-day Adventist. Ba? At na-experience ko yan mga kapatid. Dati namamahalan ako. Pero ngayon, alam niyo mga kapatid, hindi na siya mahal sa akin. Ito ay opportunity to help our brothers and sisters. Kasi kung lahat tayo ay kikita, matatapos ang gawain. Kasi walang Seventh-day Adventist na faithful na madamot. Ba? Ang sabi po dito, ang ating membership application ay napakadali. O ngayon, napakadali na kasi binigay na sa inyo ni Ate Marie. Kaya Ate Marie, pwede mo mag-request na lahat sila ay bigyan natin ng membership application. Okay? So, okay po ba mga kapatid? Invest your money to the Lord. At dudoblihin niya yan. 100% ako sa inyo. Dudoblihin po yan ng Panginoon. Kasi sinubok po yung Panginoon dyan. Okay? At subukin niyo rin po siya. Then, nagbabayad po kayo. Pwede kayo magbayad dito kay Pastor ng 20 pesos o ay ng $20. And then, ang ibibigay lang ni Pastor sa inyo yun ay yung 30% lang. So, may iwan sa inyo yan. Gagamitin niyo po yan dito. Okay? Ito po yung mga officer sa amin. So, hindi ko na po yan iano sa inyo. So, tatandaan po natin mga kapatid na ang business at religion, in-emphasize po yan kanina ni Pastor, ay iisa lang. Ba? Dati po, nung ako yung umaattend ng ASI, pinag-uusapan ng business, ang feeling ko, sabi ko parang hindi na yata ito holy. Sabi ko, so parang feeling ko, kasi ako ay conservative ba yung pinalaki sa akin na ako yung born Adventist, sa mga lolo ko, ang daming mga bawal-bawal. So, parang feeling ko hindi holy kasi Sabado pinag-uusapan ng business. So, maybe some of you, ganun din yung isip, katulad ko nung ako yung bago pa lang sa ASI. Pero alam niyo mga kapatid, nakasulat po yan sa Christ Object Lesson. Page 349, paragraph 3, itong sabi, religion and business are not two separate things. They are one.
Ni-emphasize po kanina yan ni Pastor Ruben. Bible and religion is to be interwoven with all we do or say. Divine and human agencies are to combine in temporal as well as spiritual achievements. They are to be united in all human pursuit, in mechanical and in agricultural labors, in mercantile and scientific enterprises. There must be cooperation and everything embraced in Christian activity. Hindi lang po tayo Seventh-day Adventist sa loob ng iglesia, maging sa ating business. So kaya nga po, usually, yung business po natin, dapat yun na rin yung mission natin. Hindi natin pwedeng sabihin mga kapatid na, ay, business to. Hindi kasama ang religion dyan. Hindi po ganun mga kapatid. Kasi we will never lie. Kung sa business, dishonest ka, tapos sa church, active ka. Meron bang ganon? Diba? Sa business mo, halos ayaw mong magpasahod. Pero sa simbahan, sikat na sikat ka. Diba? Maraming ganon mga kapatid. Pero mga kapatid, business and religion are not separate things. Diba? So kung titingnan natin, even in the Bible, kung titingnan natin yung Biblia, ang mga disciples, may nabasa ka ba sa Biblia ng disciples ng hingi? May nabasa po ba kayo doon? Na nanghingi sila? May nabasa kayo? Wala. So ang tanong, ano ginagawa nila? Kasi hindi sila nanghihingi. May business. Most of the disciples, they have their own businesses. Diba? Kaya mga kapatid, even sa book ni Ellen White, sa kanyang mga libro, ina-advise niya sa ating mga Seventh-day Adventists to create our own business. Bakit? Pag may business ka, hawak mo ang oras mo. So when I created my own business, doon ko nakita na ikaw ang mag-dictate ng oras mo at kung magkano ang gusto mong kitain. And yet, everything is under the control ng ating Panginoon. So, if you are planning to have business, or you are having business right now, o nagkakaroon kayo ng problema sa inyong mga trabaho, sa inyong profession, naguguluhan kayo kung anong talaga inyong direction, join ASI. Bayad po kayo ng membership fee, and then umattend kayo ng mga session and seminar, and one day, mga kapatid, isa na rin kayo sa nagsasalita dito about ASI. At mga kapatid, before I go, ito po ang sabi sa atin sa Matthew 28. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Pag tayo po ay nagkaroon ng baptism, our work doesn't stop. Hindi humihinto doon ang trabaho natin. Kailangan magpatuloy tayong magturo. I-train natin ang mga tao. Like sa ASI, pag nagka-member kayo, hindi ibig sabihin stop na yon. Umattend po kayo ng mga seminar. At may marami po tayong mga seminar. Like ngayon po, sa April 22, meron tayong seminar dyan sa NTUC, sa ating mga pastor. Ito naman po ay makakatulong sa atin. Yung Havea, si Ate Eden ay member po dito. And even sila si Joe at yung iba po dito. So, ano po yan, April 22 meron tayo. And ngayon po, to ASI at ng iba pa natin mga program, meron po tayong evangelism dito sa Pastor, Barangay Kiruban, tama po ba, Legazpi City. So, ngayon pong 3 to 12. And mga kapatid, etong month ng May, yan po ay ASI Simultaneous Evangelism. Buong SSDY po yan. At ang SSD ay nagbigay po ng budget sa bawat union, sa bawat mga chapter natin. At alam niyo po ba, since bago pa lang ngayon ang SLPUM, so 100 plus pa lang po ang ibinigay sa inyo. Pero pag nakita po ng SSD yung bunga niyan, next year po, dodoblihin na nila yan. Okay? So, amen po ba? So, maging bahagi po tayo dyan. Ang inyong po lingkod ay naka-schedule po ako ng May 4 to 10 doon po sa Quezon City. At alam niyo po mga kapatid, sa tuwa ng ating president, si Brother Jojo Lamorin, binigyan po ako ng
extra budget para po doon. Kasi ang ating pong SSD President kayo ng ASI, gusto niya ang evangelism. And mga kapatid, sa lahat ng mga na-elect, hindi ko na po ito isasama, sa lahat ng na-elect po, i-invite po namin kayo, and even lahat po nandito ngayon. Kung hindi pa po kayo member, mag-join lang po kayo nito ng ating ASI Convention sa Phuket, Thailand. I-mark nyo na po yan sa inyong kalendar. Ito, wala akong pera. Bibigyan kayo ng pera ng Panginoon. Okay? Just pray for that. At i-mark nyo sa calendar nyo yan, August 28 to 31 sa Phuket, Thailand po. Ayan na po. Actually, kayo po yung kauna-unahang makakaalam ng presyo niyan. Okay? So, pinaalam ko na po yun sa SSD. Okay? So, pag kayo po ay mag-walk-in lang, $250 ang babayaran ninyo. Kasama na po ang membership fee. Okay? So, ngayon kung kayo po ay gusto nyo mag-isa lang kayo sa loob ng kwarto, wala kayong kasama, ang babayaran nyo po ay $485. Kasama naman na po dyan ang breakfast, lunch, and dinner nyo po. At hotel nyo po yan. Ngayon kung gusto nyo makishare, so dalawa kayo sa isang kwarto, ang babayaran nyo po is $385. Pag tatlo naman kayo sa isang kwarto, ang babayaran niyo po is $375. So, kasama na po yan ang inyong membership fee. So, yan po ang inyong gagastusin. Hindi po kasama dyan ang inyong mga expenses. Mga kapatid, challenge ko po kayo na ito po ay i-commit nyo sa Panginoon. Ako po, ganun din po ako dati. Sabi ko, wala akong pera. Diba? Pero tandaan niyo mga kapatid, lahat naman talaga tayo walang pera. But God always provides if we are faithful to Him. Diba? So, to show our faithfulness sa ating Panginoon, I encourage you to be a legit member of ASI. So that, mga kapatid, kung paano ang experience namin, nila Kuya Gan, nila Kuya Noli, nila Ate Miriam, at iba pa ng mga ASI, ang mga taga-Camarines Norte, alam niyo yung blessing ng Panginoon, we cannot count it with our finger pag ang Panginoon na po ang magbibigay sa atin ng blessing. Kasi ang Panginoon, mga kapatid, sa puso natin nakatingin. Diba? So, $20, be a member of ASI. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Hindi kasama ang airplane. Ay, opo. Kumakala nila gastos. Yung ating website, www.ssd-asi.org. So, makita niyo po yan doon. Okay? So, pwede yung picture natin. Okay, palakpakan po natin si Bonjong. Malungkot ba kayo na mayroong ASI? Masaya. Parang hindi kayo masaya. Nung malaman ninyo na may membership ng $20, ang iba ay masaya, ang iba naman ay malungkot. Pero alam niyo mga kapatid, yan po ay nakatagastos tayo sa mga pagkain na walang ang deposito ay sisiyan. Pero ito po ay we are invested in the bank of heaven. 1,000 po. Okay, so ngayon po, huwag na po kumawit ang Camarines Norte Chapter. At gusto ko ba, Pastor? Paawitin natin ang Camarines Norte Chapter. Bago, okay lang po ba sa inyo? Kasi ang oras natin po ay ako'y nag-aalala rin. Okay lang ba sa inyo? Okay po ba sa inyo? Kasi mayroon pa tayong commitment. Pagkatapos ni Pastor Ray, ay mayroon pa commitment tayo. Mga commitment message ng ating po mahal na Presidente dito po sa Senate. Okay po? So, mas mabuti po magkaunawaan tayo, ha? Oo. Pero kayo po ba'y pinagpala talaga? Wala kayo ng ha? Amen. Okay, so ngayon ay another blessing na ibibigay ng Diyos sa atin. Dalawang mensahe pa po. Commitment mamaya po ni Pastor Moses. At ngayon po ay last lecture po ito ng Pastor Moses. So, huwag na siguro kumawit, Pastor. At ang oras mo ay magmamatuloy para at least po makakasinasak ng namin tayo. Ibigay mo natin kay Pastor Moses po tayo. Sige, tayo muna tayo. Alright, tayo.
Abutin ang taas. Ay, ganito no. Masahe yun sa likod. Yung mga sa likod mo ay masahein mo. Yung sa harap mo ay masahein mo. Kaya, kung lalaki, babae, kung mag-asawa. Yan. Kapitin. Okay. Okay. Okay na po. Salamat po. Alam mo nung ako'y pumunta sa Orlando, doon na-open ang aming isip na sabi ko ganito pala ito. Na lahat pala ng mga members ng ASI ay meron silang nag-registro sila. Pero pag inan mo yung program, nandun na yung pangalan mo ng iyong ministry. That, for example, Amazing Facts, 3ADN, Hope Sabbath School, Maranatha, Monday Church. Lahat ng mga supporting ministries ng ating iglesia. Kung PFM siguro, kung nag-registro, nandun pa. Yung Philippine Frontiers Mission, 1,000 Missionary Movement. Yan yung mga supporting ministries ng church natin, mga kapatid. Ang ASI ang nagsusuporta lahat sa kanila. Kaya pag pumunta ka sa convention, makikita mo yung supporting ministries mo na halimbawa ay Philippine Frontiers Mission, makakatanggap na siya ng $10,000. Pero kailangan magpasa ka ng proposal. Na yung proposal na yun, naroon na lahat ang mga detalye gagawin mo kung paano mo gagastusin yung $10,000 yun. At ang ASI ay very strict. Pag hindi mo nasunod yung proposal mo, ibalik mo yung 10,000 sa amin. We mean business. Kaya pag nasunod mo, dadagdagan pa namin. Dagdagan pa namin. Hindi na babalik. Basta, pakita mo na ito yung mga ginastos niya, yung resibo niya, nandiyan, at merong resulta. Mag-testimony doon sa harap kung ano ang bunga ng supporting ministries mo at ang bunga, wala nang iba, kundi kaluluwa. So lahat ng mga services, ang tinutukoy niya ay baptism, church build, organized church, mga ganon. So sabi ko, ito yung maganda. Ang ASI at saka OCI ay nagko-collaborate at minsan ang ASI ang nagbibigay ng mga pundo sa OCI. Kaya sabi ko, maganda ito. Bakit hindi natin ito gawin? Although we are developed countries, hindi pa tayo third world country hindi tayo yung mga, tayo ay third world country na kung lumakad ka, dapat may kita ka. Hindi ka lumalakad na nagbibigay. Pag third world countries, dapat ang isip niya ay kita lagi. Kita. Na kapatid. Doon ko nakita si Macnilos na may-ari ng around 30 na bangko sa buong USA. Salita siya. Sabi ko, ang testimony niya, friend, manager siya, pupunta sa mga bahay-bahay nagkakatok para magbibigay ng boleto, magbibigay ng Bible study. Siya. Sabi ko, ito yung, hindi yung pera niya ang ginagawa niyang paraan para very powerful yung pera. Iba lang yun. Pero mismo siya, as a president ng ASI doon sa kanilang chapter, pumupunta ng Bible study. Yung mga kliyente niya na pumupunta, na kagaya ng manager, binibigyan niya ng Bible study.
Ito talagang hands-on. Hindi lang yung pera niya, ang usa niya, ang ginagamit niya. Kundi siya mismo ay ambassador. Kasi sabi niya, kasi my joy in my life is sharing Jesus in the marketplace. Sabi niya mga kapatid. Kaya, napakaganda kung mangyayari sa inyo, sa atin dito, and we make a quantum leap, kakaibang paraan na kahit third world countries tayo, Mr. President, kaya nating gayahin. Dahil meron tayong ASI mindset na tayo ay susuportin sa gawain ng Panginoon. Halimbawa, kayo mismo dito mga kapatid, dahil nangako na kayo through the leadership of your president, mga bigatin ng mga ito, mga napili ng mga official sa SLM official, mga kapatid. Bawa, dumating ang panahon na ang mga kapatid ay member na, pag kayo'y nag-convention, paghandaan nyo na ang convention, na you see to it na lahat ang mga maliliit na supporting ministries nyo dyan ay matutulungan nyo dahil nagpasa sila ng proposal na doon din yung isang tulungan. At nire-raise, apil mo nung magre-raise na ng pundo, meron man nakatoka pala. Si Bacnilos ay $100,000 na. Si ganito ay ganito na. Magkano ano na. So pagdating doon, yung mga talagang businessman, professional, meron na sila talagang ilagay na. Tapos, kulang pa. Kasi may mga supporting ministries na lumantad doon lang. Kaya nagre-raise pa sila. Ay sabi ko, grabe matindi ang kanilang organization o ministry na kapatid. Na mayroong isang maalala ko na isang grupo ng mga doktor na binigyan nila ng pundo, pumunta sila sa Africa. At yung grupo ng mga doktor ay naghanap sila ng yung mga bata na hindi makalakad. Yung mga bata na gano'n. Talagang ginawa nila ng paraan na pinakita nila yung itong batang nito, wala nang pag-asa na lumaglakad. Pero nung nagbigay ng ministry ang grupong yun, nakakalakad na, nakatakbo na yung bata. So, palakpakan ng mga puti! Palakpakan, praise the Lord, sabi nila. Bakit? Ang kanilang grupo ay nagbigay ng pag-asa sa kali. Ang kwenta. Kaya mo nalang mamamatay dyan. Yung batang yan. Pero bakit nila ginawa yun? Kasi yung joy nila, dahil yung joy ng ating Panginoong Jesus, na wala ng kawalan, wala ng helpless. Pero rise up and walk, naglakad, yung batang iyon, napakahalaga sa nila mga kapatid. Ang grupo ninyo dito sa SL, kung makakagawa ng mga ganong bagay, ang ganda. Purihin ang Panginoon Diyos. Na isang paraan na kayo ay gagamitin ng Panginoon Diyos. Itaas ang ASI dito sa SLPUN na nagkakaisa na makakontribute ng malaking paraan para makita at mapansin ng ating Panginoon Diyos, lalo pa ang iyong ginagawa. Oo, nagkakaroon na kayo ng mga tulong-tulungan, tulong saan-saan. Pero pag kayo nagkakaisa, ganito sa akin. Ano bang church na nangangailangan ngayon, Pastor Hel? At ngayong taon ay bago naman matapos ang ngayong taon ay ang ASI naman dito sa SLMI kahit bubong lang ang sa amin. Hindi, gandang bagay. O yung bubong na dyan ay kahit hindi mo na ilalagay dyan ang ASI chapter ang bubong. Mga kalagay. Kahit hindi na. Basta nakalista na sa langit. Alam ng mga officer natin na ang ASI ngayong taon, bago paglipas ng taon, ay naka-build ng bubong ng kapilian.
Ano masabi niyo mga kapatid? Kung nagkakaisa kayo, na yun ay pupuntahan ninyo na ipe-pledge ninyo yung gawin, mga kapatid. Okay ba yun, Mr. President? Tapos susulatan na iba. We salute you and commend you, ASI, SLM, for supporting the mission of the church by putting up. Natawa niya yung bubong. Sabi ko sa inyo. Di pero, ang nangyari, ASI ng kapatid. So, ganda ng aking mga sinasabi. Winning worthy, ito yung binigay sa akin eh. Sandali. Ako lang pinakamalayo, siguro tayo lang pinakamalayo. Yan ano, malapit lang sa inyo mga kapatid. Malapit lang sa inyo. Malapit lang sa inyo. Huwag kayo magmadali. Mga kapatid mas malayo po sa amin. Mamaya-maya, ihatid na ako ni Pastor sa bus eh. Uwi na ako gawin sa mag-ipagay kami po ang mga gamit namin. Ito yung binigay sa akin, winning the worldly, wealthy, and well-educated. Paano natin pangaralan itong mga makamundo ang isip? Mga mayayaman at mga matatalino, mga kapatid. 3 W's, winning the 3 W's. Mga kapatid, di ba? How, ang tanong lagi, how to effectively win them to Christ. Minsan ay gusto kong, why do we win them to Christ? Bakit? Kasi kung minsan, yung how, madali. Yung pamamaraan, tinuro mo na pamamaraan. Pero sabi ko sa inyo, mas masaya yung tao kung alam niya ang rason kung bakit niya gagawin yun. Mas masaya naman siyang gagawa ng isang bagay kung alam niya ang rason, alam niya ang purpose kung bakit niya ginagawa yun. So, ang pinakarason kung bakit natin gagawin yun, yung sa kanina, alang-alang sa Ebanghelyo. Alang-alang sa Ebanghelyo, mga kapatid. So, 3 punto lang ito, madali na. Sinamaris na natin. Una ay build authentic relationships. Ang tanong ko, itong 3B na ito, kung ano yung mga kapatid, yung 3B ay behave, believe, and belong. Sige. Mag-discussion kayong dalawa dyan magkatabi. Alin ang mauuna, behave, belong, o believe sa church, o sa mga interest, o sa lahat mo ba? Alin ang mauuna? Belong, o behave, o believe? Alin ang mauuna? Okay, discuss muna kayo. Bakit behave? Bakit belong? O bakit believe? Okay, maniwala ka muna sa amin na mabibigyan na. O kaya, mag-behave ka muna bago ka kasama sa grupo namin. O mag-belong ka muna kahit anong pinanampalatayanan mo. Belong ka muna sa amin. Alit talaga doon. Muna. Okay. Bakit belong? Sige. Kapatid, tumayo. Meron na kayong relationship. Humingin ka din mga namimigil na kayo. Kaya belong to sa anan. Bago mo siya paniwalain. Pag naniwala na sila, behavior witness follow. Kasi, he mingled with men eh. Ang unang-una din sabi sa amin ni Travelini. He mingled with men. Jesus Christ mingled with man. There should be belonging first. Pag-germino ka muna dyan. Kanina may nagtayo ng believe. Sana yung believe. Abay, nakapin sila kaya? Sana ko believe pa. May believe, may behave, sa kanya yung pwesto niya, belong. Ano yung pwesto niya? Believe. Believe sa kapatid.
Kasi sa akin po pananaw, pagka kayo naniwala, you believe, kayo ay mag-change ng attitude, kayo ay mag-behave. At pagka kayo nag-behave na, you will belong to the group. Totoo rin. Totoo rin. Mga kapatid, dito tayo siguro magkakaiwalay-iwalay sa Homework na lang. behave, may behave ba? Wala na. Sige pa, hindi tayo makagala. Sa Ministry of Healing, Ministry Magazine, may research ito. Mga kapatid. Una, present niya si Jesus kasama sa Woman of the Well. Yung experience sa Woman of the Well. Okay? Ano yung conversation nila? Ano yung nangyayari doon? No? Sabi, ay hindi ka ikaw ay sabi ng babae, ikaw ay Hudyo. Ako ay bakit ka nakikipagsalita ka sa akin? Di tayo pareho ng pananampalataya. Iba yung sa amin. Ibang sa'yo. Behavior namin iba kaysa sa'yo. Bakit ka nakikipagsalita sa akin? Anong prinsipyo? Because I want to believe. So yung research, unang-una, huwag kang, maniwala ka muna sa aming grupo ha, bago ka magkasama. Ay, umalis na yan. Ay, mag-behave ka muna ha, bago ka sasama. Umalis din yan. Pero subukan mo na kahit sinong tao, pagkasama ko, kasama muna tayo. Kahit anong lasing ko siya, sige lang, pagkikisamahan mo muna siya. Basta maramdaman niya na kasama mo siya, maramdaman niya na siya ay belong sa grupo, sa care group, maramdaman niya na siya ay nakakaramdam siya ng pagmamahal, nakakaramdam siya ng kindness, compassion, acceptance doon sa lugar na yon. Time will come, talaga meron kayong pananampalataya. Siya, mapasok na ang pananampalataya. Mag-umpisa na siyang manampalataya. Di ba si Jesus, di ba sabi niya, nung nag-uusap sila, habang nag-uusap sila, nararamdaman na yung babae na, hindi, belong on this group. Pagkatapos ay, sino ka ba talaga? Anong meron ka? So yun yung step. Pagkatapos, nung nakilala niya, alam na niya na si Jesus pala yun, ang Kristo, na bago ng kanyang buhay, iniwanan na niya yung kanyang ang rason kung bakit naroon ay iigib. Di ba? Yung pinakamahalaga sa buhay niya ay pumunta ron para umigib. Pero nung nakilala niya si Jesus, wala nang kwenta yung rason kung bakit siya nandun. Kundi, ang rason kung bakit siya umalis, naladala na niya ang mensahe ni Kristo na sabi niya, ito yung nagbago sa akin. So there is a paradigm shift sa kanyang isip nung nakilala niya si Jesus dahil mas mahalaga niya sa kanya yung pagkakilala niya kay Jesus kaysa yung sarili niyang livelihood. Sarili niyang kailangan. Dahil ang kailangan niya tubig. Pero nung nakilala niya si Jesus, wala nang problema tubig sa akin. Basta ang mahalaga ay pakilala ko itong may-ari ng tubig si Kristo Jesus. Behave hanggang ngayon, we still transforming our character into the likeness, the behavior. Still continues. Ang behavior natin, binabago ba natin. Pero we already belong in the church, although we believe in Him, but the behavior is still, until now, pinapalis pa rin natin. So, ang strategy ni Jesus ay build authentic relationship, friendship, disregard yung wall ng prejudice ay
Inalis niya yung barrier. Ikaw, ano? Kung malaman mo lang kung sino yung kausap mo, o ba? Kilala na siya. So, as an ASI member, mga kapatid, we need to have a authentic relationship with all our fellow men. Kung sino man sila, katrabaho natin, because many successful individuals value genuine relationship over superficial interactions. Jesus demonstrated this by engaging with people personally before calling them to discipleship, mga kapatid. Ang example nito, hindi lang yung babae sila kung naisip natin. Yung si Zacchaeus. Hindi niya kilala si Zacchaeus. Kung sino siya. Pero nung dahil umakyat si Zacchaeus doon sa Sycamore, ano pansin na niya? Hey, gentlemen. Alam niya dahil si Kristo na. Zacchaeus, halika. Sabi niya, I need to go to your house. Kahit anong klaseng pananampalataya may behavior mo, gusto kong pumasok sa bahay mo. At magkasama tayo and we dine together because I want to be friendly with you. If you want to belong to my kingdom, I want to belong in your house or in your home. Sabi niya mga kapatid. So tayo, bilang sino man yan, worldly yan, wealthy yan, well-educated yan, kung naimbitahan natin na sumama sa atin at kakain sa ating tahanan, we want that person. Even though we have a different kind of principles, faith, or behavior in us. As long as we invited them to come and dine with us, that's it. Dahil sa lamesa, makukuha ang pakikipagkaibigan na hindi mo kilala. Pag nakasama mo sa lamesa, kwentuhan na yun. Diba po? So, isang inisip, mag-isip tayo kung paano maimbitahan yung mga kapatid, sino man yan, kapitbahay niya, ay yan natin ang paraan para maimbitahan natin sa mga kapatid. Okay? Dahil sinabi ni Sir kanina, yan. Anong sinabi mo, Sir? Christ's method alone will give true success in reaching the people. The Savior, mingle with men. Paano mo alam kung hindi ka naman makikihalubilo? Halubilo ka, makita mo ang kanilang kailangan, mag-minister ka sa kanilang mga kailangan, and then, pag nakuha mo yung confidence, so, napakasimple mga kapatid. Ano po? Because the strongest argument in favor of the gospel is loving and lovable ASI. Yan. Loving and lovable ASI. Wala nang, sabi na, wala nang makikipag-isalo sa iyo pa. Kung nagpakita ka ng pagmamahal at kaibig na Christian. Hindi ka na kaya talunin. Hindi ko alam kung kilala niyo itong mga ito. Kilala niyo mga ito? Kapatid, nasa kayo mga leader dito? Nasa na sila? Umuwi na dahil malayo ang kaalubian sa tae? Nasaan? Tawagin mo. Kapatid, saan? Ito! Sabi ko sa inyo, ako'y nagpapasalamat dito. Dahil nung unang nakakilala ko sila, ay nag-grass cutter daw sila. Kilala nyo na ito. Nag-grass cutter. Hanggang dumating ang panahon na nakilala na ang buong daet, madali na sila nag-crusade. At nung nag-crusade sila, binyag sila ng marami. Tapos nangangailangan, itong kapatid natin. Kaya nung nangangailangan sila ng, nangangailangan sila ng, ng grass cutter, eksakto naman yung aking anak na newly graduate, tapos nakapagtrabaho, kasi nag-pledge siya, Ma'am Eden, sabi niya, pag nagtrabaho ako, yung unang sulod ko, gusto kong ibigay sa Panginoon.
May sabi, saan ka kakain? Wala. Ito pa. Sabi ko, kakain. Sabi ko, hindi yung anong sweldo niya. Naalala ko ito. Hindi naman ang bibigay ng Dahil may ministry sila. Kaya magsabi kayo sa akin kung anong ministry ninyo. O, di ba? Para maghanap tayo ng mga donor, mga ASI member. Kapatid, naalala ko. Tinawagan ko siya. Kapatid, ilang grass cutter ang kailangan nyo? Gusto ganito. Ay, kaya ko. Isa. Ay, sige. Abay, tuwa. Pumunta sila sa bahay. Binigay ang isang buyer ng grass cutter. Bumili sila. Ayan, papicture sila. Pero ayaw ng anak ko ng papicture. Ayaw, huwag naman ipapakita yung sino ako. Sabi niya, kasala ko. So, sabihin ko na lang sa kanya. Mga kapatid. Gumawa sila ng difference. Di ba? When you want to win the worldly, the wealthy, and well-educated, you make a difference in your place. In your company, you make a difference. In wherever you are in, you make a difference. So that when somebody notice you because you are making a difference, they will ask, why are you doing that? You answer right away because the Lord is good. If you want to come and follow me because I'm following Jesus, oh, it's so nice. Napakasarap. Sama ka sa akin. Itong kapatid natin ito, may tricycle pa daw ng free riding ng hapon. Oh. Sabi, Pastor, ano nung sinabi ko, Pastor, di ba Sabado yun? Masama naman yan, pag Sabado. Alam niyo na ngayon mga kapatid, I'm sorry to tell you this. Napakaraming mga kapatid na ang rason ay hindi sila makapag-participate sa gawain. Hindi sila makapag-participate sa gawain na pagka-busy sila sa linggo hanggang Biyernes. Wala na silang panahon para makapag-bisita. Sabi ko, ang araw ng Sabat, yan ang ibinigay ng Panginoon Diyos para maglingkod. Hindi lang puro worship sa kapilya. Worship sa kapilya maghapon. Worship sa kapilya hanggang maghapon. Na wala kayong ministry sa labas. Dumating ang panahon. Huwag naman sana, maubusan na kayo. Wala nang susunod sa inyo. Wala na. Pero pag nag-ministry tayo, mga kapatid, maraming mga kapatid. E di, pag Sabado ng hapon, yun ang ministry na labas siya. Bakit niya ginagawa yung libre? Baka sigurado siya ang pinakamaraming bisita. Kung gusto mong maranasan ang araw ng Sabat ng pagsamba, ang libre ang susunduin kita, dadalhin kita sa aming kapilya, at doon mo makikita kung paano kasaya ang aking buhay at Kristiyano. Hindi libre, pagkain mo doon, nagkahanin mga kapatid. So, yun, we must have a true or authentic friendship with other people. Alright? Pangalawa, yun na lang, simple. Prayer and the Holy Spirit, yun din. Hindi natin gawin na intentional na manalangin na Panginoon, bigyan mo ako ng isa, dalawa, tatlo ngayong linggo o ngayong araw. Pag wala yung gawin natin gano'n, come what may. Pero pag meron tayong ipanalangin na isa, dalawa, tatlo, tapos pangalanan natin, tapos ilagay natin, parang yung commitment natin, ilagay natin, Panginoon, gusto kong ma-reach itong taong ito. Napakasama niyang tao sa akin. Lagi niya akong binubulong. Ano kayang gagawin ko sa taong ito? Ituro mo sa akin sapagkat hindi ko alam. At ang panalangin at banal na Espiritu will guide you. Hindi na sisinungaling ang ating Panginoon Jesus. Sapagkat sabi niya, He will lead you into all truth. He will speak to you. Kaya nabubulong yan. Kaya minsan, Ma'am Len, pag mayroon akong naalala, isulat ko na agad. Kasi yun yung impression ng banal na Espiritu, sulat ko na agad. Because an ink of a pencil
Is better than long memory. Mamaya-maya makakalimutan mo yan. Hindi naman pupunta naman ang banal na spirit. Diba? Binilog ko na sa'yo kanina. Kundi, kung ano yung binilog niya, kung ano naalala mo na maganda, isulat mo na. Sapagkat bulog niya ng banal na spirit. Basta para sa gawa ng Diyos, basta sa misyon, mabuti, bulong ng banal na espiritu yan. Pero kung mandaya o mang-away, bulong ng demonyo yan. Mga bisado, bulong ng demonyo yan. Mabuti diba? Iba yan. Dalawa yan eh. Hindi tayo makakaligtas yan. Pero meron yung bulong na. So, alright. So, the conversion of the worldly and wealthy is ultimately God's work. That is not our work. That's the work of the Holy Spirit. God is just using us as His instrument of the message. We will not use the Holy Spirit. The Holy Spirit will use us, mga kapatid, na minamahal. And then, si Cornelius sa kanya, mga kapatid. Also, we should talk with God, bringing our needs and sins before Him in humble faith, asking Him to cleanse us and fit us for His service. Nasa pagpapakumbaba ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang gamitin tayo. Tayo kung magaling, kapag lahat ng mga ito ay credit sa Panginoon. Wala sa Kanya. Wala siyang kahalili sa buhay natin. Wala siyang kahit sa buhay natin. Siya lang ang rason kung bakit ko ginagawa. Kaya lagi panalangin. Kaya ako po, Jesus ko mang Len, sa kanya. Panalangin mo. Iuyak ako ngayong gawin. Sasabay ako na hindi ko pa alam ang bas. Alam mo naman kita. Pagkalamin mo kung maraming na maayos. At sana mong pabalik ako ng maayos. Bakit? Hindi ko alam dahil ang kaawa ay kailangan gumagawa ng paraan para ako ay kanyang sila. Kaya nung pagdating ko dito, thanks. Andiyan ka na ba? Nakarating ka na? Oo. Nakarating na. So, same as true with that. Yung relationship, yung communication natin sa asawa natin, same as true with our Lord. Alright. Pangatlo at panghuli. Yung una kanina ay friendship, evangelism. Makipagkaibigan tayo ng sincero, mga kapatid. Kaibigan. Sa pamagitan ng pagkain. Ano man? O yan. Kung kaya mo i-Jollibee niyan, hindi. Kung kaya mo sa tawag mo sa kape na Starbucks. Kasi wealthy yan. Starbucks yun. Well, saan naman? Kasi Starbucks eh. Mayayaman doon eh. Kung magsasaka, huwag mo i-Starbucks yan. Yes. So, depende sa lugar. Ang maganda. Profession mo yun din. So, demonstrate a Christ-like life. Mga kapatid, ang maganda dito, many successful people seek fulfillment but find that wealth, power, and education that do not satisfy their deepest needs or longings, mga kapatid. Sino? Rich young ruler. Mayaman siya. Marami siyang tao. Marami siyang ari-arian. Pero lumapit kay Jesus dahil alam niya na si Jesus nasa kanya ang fulfillment ng buhay na walang hanggan. Kaya lumapit kay Jesus. Maraming mga taong ganyan. Hahanapin nila. Dahil sa sa papayag kayo at hindi, mga kapatid, apat ang aspeto ng tao. Mental, physical, social, spiritual. Hindi ka kompleto pag walang spiritual. Bakit? Saan galing ang
Amen. Saan galing yung hinihinga mo? Power, bakit ka humihinga? Galing sa Kanya. So yung hinihinga mo galing sa Kanya. Kaya kailangan mo pa rin siya kahit saan ka pumunta. Kahit saan ka magtago. Kahit saan ka naroon. Hindi ka makakatalo sa Panginoon Diyos. Kailangan mo pa rin siya sa bandang muli ng buhay mo. Mga kapatid. Kaya yun, Jesus can only satisfy your deepest longings in life. Yun yung mga tao yun. Ganyan din sila mga. So, ganyan yung Christian plural. So, pumunta siya, lumapit sa Jesus. Ganyan. Solomon's reflection, ganun din. Lahat ng mga kayamanan na ito, wala palang kwenta, sabi niya. Ang kwenta lang pala ay para sa Panginoon Diyos, lahat ng mga ito, ang pagtatakot sa Kanya. Speak about your faith naturally and conversation, mga kapatid. Lagi kong itinuturo ito. Na pag tayo ay nag-testimony, mga kapatid, ito makalimutan nyo na ang pangalan ko, lang itong sasabihin ko. Napakalayo yung mga magte-testimony doon sa totoong testimony nila. Bawa, nag-testimony ako. Pag nagte-testimony ako, nagle-lecture naman ako. Kaya tayo mga kapatid, ganito ang sinasabi na, ganito yun, nagle-lecture na. Karamihan sa atin. Hindi yan. Iba yung testimony, sabi yung testimony ay, alam niyo mga kapatid, totoo ang buhay ko ay talagang binago ng Panginoon Diyos. Nung nakilala ko siya, ganito ang nangyari sa akin. Tapos pumunta ako sa lugar na yon, ganun ang natagpuan. Kabait ng Panginoon Diyos sa aking buhay. Yun ang mga testimony. Pero kaya kayong mga kapatid, kung ang bawat isa sa inyo at sa atin ay totoo na ganito ang gawin natin, tayo ay magbasa ng ating leksyon, tayo ay mag-aral ng ating Biblia, nagle-lecture na. Hindi na siya nagte-testimony. Share mo na. Yung difference doon, napakadaling makita, mga kapatid. Huwag tayong mag-testimony na mag-sermon o magturo, kundi ang testimony ay yung karanasan natin, ang ating sasabihin, para ang mga kapatid ay mag-inspire na sasabihin nila na mayroong karanasan din na gusto natin kung ayaw nilang malaman sa ating Panginoon Jesus. Merong mapawaw pa doon sa testimony. Wow! Gusto ko meron ang karanasan ko. Dahil meron ang karanasan niya. Sana maranasan ko din yun. So, yun na, mga kapatid. Pag nag-testimony tayo, huwag tayo mag-lecture. Amen? Nayaya mo, tapos nagsasermon na lang. Alright. Okay. So, 10 years approach. Yun na yun. Integrity and excellence. And then, walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with song. Sabi mga kapatid. Wala na ka. And the last, the least, Ellen White's counsel, our words will have more influence with worldlings if we show them that our religion makes us better men. So, ang may kwenta na relihiyon o kaanib ng ASI, kung ginagawa tayo, better men and women, mga kapatid. At ang huling kwento ko ay itong city engineer. Siguro may nakarinig na sa iba. Meron tayong city engineer na Adventist sa isang syudad. At matagal na siya doon. Ngayon, merong nag-apply din na kapatid na young people, bagong pasado na engineer din. At sabi ng tatay niya, anak, huwag kang mag-alala. Meron tayong engineer doon sa city na yun, sa munisipyo yun. Meron tayong engineer doon. Hanapin mo lang siya, kilalanin mo. Madali siya naman. Yeah.
E di sige. E di pumunta na yung bagong engineer, yung kabataan. Na. Noong unang araw, e di nagmamasdan na yung mga tao. Doon, ito yung sinasabi ng tatay ko na city engineer dito. Pangalawang araw, ay talagang hindi na pa rin ma-identify. Pangatlong araw, hindi na siya nakatiis. Sumunod na siya sa mga kainan. Lumapit na siya. Nilapitan niya yung isang kapatid. Yung isang engineer, sabi niya, "Ma'am," sabi niya, "anak ko, ikaw yung tinutukoy ng aking tatay na engineer dito sa lugar na ito. Kasi yung pananamit mo, yung pananalita mo, yung aura mo ay ikaw nga yan. Sinusubaybayan kita sa kainan, ikaw nga yan. Diba? Sabi niya, ako yung bago na ano. Alam ko ikaw na yung sinasabi ng tatay ko." Nung narinig niya na gano'n, "Hay!" Sabi niya, "Hindi ako yun!" Sabi niya, "Hindi ako yun o siya! Doon ang puntahan mo siya, doon siya, ang pangalan niya siya." Huwag ko nang sabihin, baka makilala niyo. "Doon siya, Sabi niya, iyang-iya yung kabataan niya. Lumapit siya doon. Tapos, narinig nung kapatid nating totoo, dito sa conversation nila, na nagkamali yung kabataan. Dahil ang alam niya, yun ang matagal niyang sinusubaybayan, hindi pala siya. Yung parang totoo na Adventist nandoon. Kaya sabi niya sa akin, nung lumapit sa akin ng babae, na engineer natin, tinawagan yung kamay ko, "Ano ka, Pastor? Yan! Ako!" Sabi niya. Narinig ko lahat ang sinabi ng pastor, ng bata, at lahat ang sinabi ng manager namin. Ay, iyak ako, Pastor. Ang akala ko, sabi niya, makikilala ko na Adventist ako doon sa lugar na yun, hindi pala. Ang akala ko, ang pagpapakilala ko bilang Adventist, yung mga kinakain ko, mga sinasalita ko, yung pananamit ko, yung itsura ko, hindi pala ako nakikilala ng Adventist sa lugar na yun. Yan siya ako, Pastor. Magmula ngayon, ano kayo gagawin ko? Sabi niya, anong gagawin ko? Kaya mga kapatid, ito yung challenge sa atin. Challenge din sa atin. Kung saan man tayo ay our religion, our relationship with God makes us better men. Sa ating transaction, sa ating pakikihalubilo, sa ating pagkikisama, ay makilala tayo ang mga worldly, mga wealthy, well-educated, and the foundation of it all is God. Friendship. First. Evangelism. Maraming salamat po. Ilan sa inyo ang mga ngako, mga kapatid, na ang mga prinsipyo nito ay isa kabuhayan at gawin bago darating ang Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Maraming salamat. Hindi ka pumasok. No, pinagpala tayo ng ating Panginoon. Parang hindi alindana sa atin ang kapaguran na maglakbay pauwi. Amen? Amen. So, salamat ng marami sa ating pong Panginoon. Pastor Ray, sa mensahe ngayon po, last lecture po natin. So, mga kapatid, huwag po kayo mag-alala kasi ang karamihan po sa atin ay meron talagang masasakyan pauwi. Noong ako po ay kabataan pa, nasa amin sa Masbate, sa Burias, maglalakad kami ng 12 kilometers na makaatinda ng mga fellowship. Uuwi kami from Sunday, pupunta kami ng Sunday, 1 week kasi dyan, ang federation sa association dyan sa Masbate, dyan sa Burias Island. From Sunday, uuwi ko yan ng Sunday. 1 week yun. Naging karanasan ko pa, 2 kalabaw namin ay dinala namin. Yung mga gamit namin ay nakalagay doon sa patuloy. Yung kusina, yung kaldero, mga rating lang. Uuwi kami naman Sunday.
Maglalakad kami ng 12 kilometers. Intact ang mga kapatid. Wala silang pag-aalala kung ano ang pagkain na sa darating na linggo. Basta mahalaga sa kanila na kinabang sila ng pagpapalan at salita ng Diyos. Ngayon ay nakakalungkot. Hindi na ganoon ang garawan. Nung mayroon ang sasakyan, Wala. mas maagang uuwi ng mayroon ang sasakyan. No? Hindi ko alam kung anong mawawala sa kanila. Uuwi na maaga. Purihin ng Diyos ang iisa ay hindi ganoon. Amen. Uuwi mga kapatid nang tapos ang commitment service. Amen? So, salamat na marami. Huwag kayong mag-alala. May mga sasakyan tayo. Makakauwi tayo by God's grace. Kakain pa tayo sa kapilya, mga kapatid. Sabi ni Pastor Orby ay malayo sila mga kapatid sa atin. No? Magbabiyahe sila, I think, more than 10 hours na naman. Pero tayo po, ang pinakamatagal ay ang malayo siguro Camarines Sur sa Kayoong Manila. Catanduanes, kasi tatawid sila for 4 hours yan. Maglalakbay. Pero makakarating tayo doon. I-invite ko kayo noon kasi po napakaraming mga professional. Pupunta tayo doon po. Sir God. Ha? Oo, magpasabi tayo doon. Okay lang po sa inyo? Layunin natin ang Catanduanes. Sabi po, para tayo ay makarating doon sa Catanduanes. Okay, so mga minamahal na mga kapatid ngayon hapon ay ibigay mo natin ang pang-finale. Kung sa pagkain po ay yung dessert para tayo po ay hindi na mabusog at itinabang sa mensahe ng ating Panginoon. But before we give the hand to Pastor Jobin Entonces for immediate message ng kapatid, the Southern Luzon Philippine Union Mission will be rendered a message of song. Bago natin ibigay ang panahon kay Pastor Entonces for pag-uwi. And I will say to my soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and believe. So yung ginamit ng Panginoon na tao doon sa parabola, mayroon siyang muto sa kanyang buhay, mga kapatid. Ano yun? Eat, drink, and believe. Kaya yung mga kapatid, ano yung perspective ng ating buhay sa ating mga pagdinig. Kung sa ngayon pa mga kapatid, kung sa mga young people, ang kanilang motto siguro earn, maganap, pagkapira, ano ba? Travel, and then enjoy life. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, sabi mga kapatid sa sunod na talata, verse 20, but God said to him, fool, this night your soul will be required of you, then whose will those things be which you have provided? Yung salitang fool, mga kapatid, sa Bicol, ang salita namin yan ay patay. Ha? Bubu. Sa Bible, the word used is effort, which is translated in English as fool or stupid. Napakabigat, mga kapatid. Your God is too. Alam niyo po,
Sabi sa akin, despite his being a visionary and practical person, he was deemed stupid because he failed to put distance between himself and his possession. Mabigat yan, mga kapatid. Hindi masama ang magkaroon ng pera. Di ba? In fact, yun ang ating isa sa mga objective. Pero dapat may warning sa atin kung paano natin ito, mga kapatid, bibigyan ng tamang atensyon sa ating pong mga buhay. Sabi ni Mrs. White, the love of money is the root of all evil. Sabi ng kaklase ko nung high school ako na hindi pa Adventist, yung hindi Adventist na kaklase ko, sabi ko, ginamit ko yung text ng mga kapatid sa Bible. Sabi niya sa akin, baliktad, money is the root of all evils. Sabi niya sa akin. Pero hindi po nagkakamali ang banal na kasulatan, di ba? It is the desire for gain that leads men to dishonesty and selfishness. The love of gain has brought misery and ruin to many hearts, leading them away from the true purpose of life. Kaya malinaw, mga kapatid, sa mga manggagawa talaga hindi pinapayagan yung business. Halimbawa ng business ka ng sasakyan, hindi mo talaga sasabihin kung ilang ang presyo para magkita ka. Diba? Yung tama. Kaya malinaw ito, mga kapatid, na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Sabi pa, mga kapatid, sa atin ni Mrs. White, it is the daily dying to self and the little transaction of life that makes us overcomers. Kaya tama yun, mga kapatid, yung sinasabi ni Doc Joe. Alam, minsan, iniisip natin yung ating sarili, huwag mo na ako magbigay kasi malaki. Malaki, mga kapatid. It is the daily dying to self and the little transaction of life that makes us overcomers. Ano ba yung aking dapat na ma-overcome sa aking sarili? When it comes to giving. Ngayon, mga kapatid, di ba, halos lahat ngayon, ang practice ng ating church, mga kapatid, is COP. Combined Offering Plan. Kung ilan ang tithes mo, ikaw ay dapat na matuto na magbigay ng 10% or more. We should forget self in the desire to do good to others. Ang problema ng kabataan ito, ang sabi, he never gave importance to what matters most. So, dangerous, mga kapatid, ang pagiging covetous. Let's move to the second point, mga kapatid, the foolishness of self-sufficiency. Sa talata, dito po sa ating pinapag-aralan, inyong mapapansin, sabi sa verse 90, and he will say to my soul, soul, you have plenty, you have many goods laid up for you for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Dito, kung inyong papansinin, mga kapatid, sa talata, yung ating binasa, mga kapatid, yung kayamanan ay yung nagbuo sa kayahan. He was only focused on himself in his riches. He left God out of the picture of success. Kaya sabi sa verse